it means God with us. Basahin natin sa Cebuano. Aniya karon ang ulay magapanamkon ug magaanak usa ka anak nga lalaki ug pagatawagon nila ang iyang ngalan Emmanuel. Nga kung ubaron ang Diyos kauban nato. Ayun. Hindi pwedeng i-translate yung palang Emmanuel, ang Diyos kauban nato. Yun. So hindi mo masamang mag-translate, kapatid. Translate Abaddon, it will be Apollyon. Translate Apollyon, it will be Abaddon otherwise. Ano? Ganon din naman yung salitang Jesus, Yahshua, Jesu, magkakaibang nasyon, magkakaibang wika. Dapat gamitin natin ang ating sariling wika. Sabi ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Binigyan nga tayo sariling wika ng Diyos di ba? Pilipino ka, tapos mag-Yahshua ka. Yung mga leader mo dyan sa iglesia mo, kapatid, pagbasahin mo ng Grego, di marunong magbasa ng Grego. Ang alam nila, yung Yahshua lang. Patensya ka na, kapatid, ha? Yan mga ano yan kayabangan na lang yan sasabihin, hindi katama yung Jesus. Yun nga ang translation Si Pablo sumulat sa mga taga-Korinto. Ano ba yung Korinto? Hindi ba yung Korinto sakop ng Greece? Alam nga naman sumulat siya doon sa Hebreo. Maintindihan ba siya ron? Doon niya nga sa Korinto sinabi na pagka hindi maiintindihan ang sasabihin mo, para ka nagsasalita sa hangin. Sabi niya doon sa 14:9 ng unang Korinto. Kaya para wag siyang magsalita sa hangin, ang ginawa niya, nang sumulat siya sa mga taga-Korinto, ang ginamit niya, Grego. Pagka Grego, ang ilalagay niya, Jesus Christus. Yon. Sana naunawaan mo, kapatid na Rolando. Salamat po. Pero pwede pa ba isang tanong? Sige po, sige po. Ito po, kasi doon sa Hebrew, 5 letters lang ang kanilang tagapagligtas na babasahin ay Yod, He, Waw, Shin, Ayin. Yan ang kanilang tagapagligtas. At basahin sa English form, Yahshua. At sa transliteration naman, di ba, nagsasabi doon that transliteration bring one alphabet to another alphabet but the same phonetic sound. Ngayon, ang pentagramaton na 5 letters, wala na kasi doon Wala na ang totoo niyang pangalan dyan. Kasi transliteration ang gamitin natin, hindi translation. Kapag transliteration, hindi yan mausap ang kanyang pangalan. Hindi mausap. Kaya, bakit Jesus Christus ang ginawa ni Saint Jerome o Eusebius Hieronymus Sophronius na dapat ang kinailagay Yahshua, the same phonetic sound. Bring one alphabet to another alphabet but the same phonetic sound. Isulat ito sa ibang alphabet, iba ang pagkasulat. Pero, kapatid na Rolando, ikinalulungkot ko, misinformed ka, naturuan ka ng mali. Mali ang sinasabi mo. Hindi 5 letters ang Hebrew. At yung Hebrew name of God is not the name of the Savior in the New Testament. Magkaiba si Kristo kesa sa Ama. Magkaiba yon. Hindi 5 letters yan. Sabi mo nga, tetragrammaton Pag tetra, 4 lang yon. Alam mo ba yung kahulugan ng tetra, kapatid? Kaya ng tetra pack, 4 ang kanto. Walang 5 kanto ang tetra pack. Kaya nga tetra pack, 4 ang kanto. Yung orange na naka-tetra pack, 4 ang kanto. Yung tetra, 4 letters yon. Ang nakalagay sa Hebrew original na salitang pangalan ng Diyos, Yod, He, Vav, He. If you are going to read it from the right to the left, baliktad sa atin tayo from left to right. Sa Hebrew, ang pagbasa nila from right to left, yan ay Yod, He, Vav, He. Which transliterated in English is YHWH. Yung sinasabi mong the same phonetic sound. Mali yun, kapatid. How can you have a phonetic sound of YHWH when there is no vowels?
Kaya hanggang ngayon, walang nakakaalam nung pronunciation nung Yod, He, Vav, He. Walang nakakaalam nun. Huwag kang magpanggap na alam mo yon. At ng tagapagturo mo, mapapahiya ka riyan. Ha? Do not pretend that you know how to pronounce it. Because you will be put into shame. Because you cannot pronounce consonants without vowel sounds. Kaya ang ginawa ng mga nag-translate ng Biblia, merong naglagay ng puro A. No? May naglagay puro A, Yawa. May naglagay E, A-E, Yahweh. Meron naman naglagay E-O-A. Kaya lumitaw yung pangalang Jehovah o Jehovah. Ayan. Yung YHWH nilagyan nila ng A at saka E. Lumitaw yung Yahweh. Yung YHWH, pinalitan nila yung Y into J. Pinalitan nila yung W into V. Nilagyan nila ng E-O-A. Kaya lumabas yung salitang Jehovah. Lahat ng mga yan, invento ng mga tao. The original manuscripts that is available, even from outside of the Bible, only mentions 4 letters, not 5. Miski yung tinatawag nating Moabite stone, inilagay dun yung pangalan ng Diyos ng mga Hebreo sa 4 na letra. Nandun sa 17th line ng Moabite stone, ang pangalan ng Diyos ng Israel. Ang nakalagay doon, Yod, He, Vav, He. YHWH. Basahin natin yung Moabite stone, Sis Lou. Opo, yan po yung Moabite stone. Nakikita natin sa screen. Naka-encircle po ng kulay pula. Yung 4 letters, yung tetragrammaton. 17 to 18 verses po yan. For I had devoted them to destruction for the god Ashtar Chemos. And from there, I took the vessels of YHWH, and I presented them before the face of Chemos, and the king of Israel had built. Iyang Moabite stone, isang commemorative stone yan na nagpapakita ng pagtatagumpay ng hari ng Moab, ng kalabanin niyang mga Israelita. Kinuha niya raw yung mga kasangkapan doon sa pagsamba ng mga Israelita sa kanilang Diyos. Yahweh ang sabi nung iba, no? Pero hindi Yahweh yun. YHWH yun. Tapos dinala niya. Ang ibig sabihin, even outside the Bible, there are documents that attest that the Lord or the God of the Hebrews, the name of their God is written in 4 Hebrew letters. YHWH, which cannot be pronounced up to now. Kung meron ka sinasabing 5 letters, mali yun, kapatid. Mali yan. Siguro kailangan ka pang magsuri ng kaunti. Mali yan. At yung sinasabi mo kanina na transliteration is possible. Translate the letters into corresponding letters in other languages, pwede yun. Pero to pronounce it without vowel sounds, it is impossible. Kaya hindi mo nga pwedeng sabihin na kung paano pronunciation dyan eh. Mga saksi nga ni Jehovah, sumurrender eh. Ha? Sabi nila, hindi ka alam ng translation yan ngayon. Pero hindi yan ang pangalan ni Kristo. No, kapatid? Kasi yung pinag-uukulan ng salitang YHWH, yun yung ama ni Kristo. Hindi si Kristo yun. Magkaiba yung ama at saka yung anak eh. Kapatid, ikaw mix up ka. Parang pinapalitaw mo, yung ama, yun na rin yung anak. Mali yan. Maling-mali yan paniniwala mo na yan. Iba yung anak sa ama. Basahin natin ang 1:26 ng Henesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. May kausap siya. Alam mo kung sino kausap niya? Yung kanyang anak. Bago pa lumikha ng lahat ng bagay, magkasama na silang mag-ama. 17:5:24 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko
na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Bago pa nagtatag ng sanlibutan ng Diyos, magkasama na silang mag-ama. Kaya nga nung lalalang ng tao, lalangin natin ang tao, sabi nung ama. Ang kausap niya yung anak, wala naman siya ibang makakausap, dalawa lang sila eh. No? Basahin natin ang... Kasi nung unang-una, ang Diyos lang mag-isa yung ama eh. Eh nanganak siya. Ipinanganak niya yung kanyang anak. Kaya dalawa na sila ngayon. Pwede na silang magkausap. Meron na siyang kausap yung ama. By His power, He has begotten the Son. Sa 2:7 ng awit, Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. ikaw ay aking anak, thou art my son. This day have I begotten thee. Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Kailan yun nangyari? Bago itatagan sa libutan. Basahin natin ang 34 ng Kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kaniyang mga dakot? Sino ang nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan? At ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? Nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak? Kasi doon pa sa eternity, wala pang ginagawang kahit ano, meron ng mag-ama. Kaya iba yung ama sa anak. Ay, ikaw pinapalitaw